O mga idol, yung mga plastic cup niyo dyan ha, yung mga tira-tira, huwag niyo itapon. Lalagyan mo ng lupa yan, tapos taniman mo ito ng kangkong. Tingnan mo mga ka-idol, mabilis lang tumubo yung kangkong. Kahit konting lupa, ayan, basta basa palagi, talagang tutubo yung kangkong. Diyan ka na makalibre ng gulay. Kapag may tinanim, may anihin. Ito din mga ka-idol, yung mustasa ay nabubuhay din sa plastic cup. Alam niyo mga ka-idol, kung kayo ay laging umiinom ng plastic cup ng mga milk tea or ano pa dyan mga plastic cup, huwag niyo itapon yan, dadalhin niyo sa bahay niyo tapos ipunin niyo lang. Sayang kasi yan mga ka-idol kung araw-araw kayong umiinom ng milk tea tapos yung plastic tinatapon lang. Ito mapakinabangan, tataniman mo lang ng mustasa. Siksik talaga ang bunga ng bell pepper kapag mabuhangin ang lupa. Kasi nga ang bell pepper ang gusto niya ay malambot yung lupa. O sa mga mahilig magtanim ng silere, kahit yung wala kayong lupa or nakasaminto ang iyong paligid ng iyong bahay ay pwede mong patungan ito ng gulong at lalagyan ng lupa at taniman. Kung napapansin mo dito mga ka-idol, siguro ito yung harapan ng bahay na para siyang basketball court, no? Siguro walang naglalaro, ang ginagawa dito ay tinataniman ng silere gamit ang gulong at lupa. Yan oh. Okay mga ka-idol, sa mga mahilig magtanim ng mga gulay, huwag niyong sayangin ang iyong bakuran. Kung mayroon kayo dyan ng sako, lata, galon ay pwedeng-pwede na yan. Nataniman mo yan ng kahit anong klaseng pananim. Kasi ang pananim, mga iba't ibang klaseng gulay ay nabubuhay po yan sila sa lupa. Kung napapansin mo dito mga ka-idol, ay talagang makalibre na talaga ng gulay. Kung mayroon kayong pananim, ibig sabihin, mas nakakatipid na kayo at hindi na kayo mamalingki doon sa palengke. O sa mga mahilig magtanim ng radish, ang kailangan lang dito ay malambot ang lupa para mabilis lumaki ang kanyang laman at maganda tingnan. Tingnan mo mga ka-idol, mahal pa naman ito sa merkado. Ang tamang pag-harvest ng lettuce ay huwag bunutin agad kasi maubusan ka. Ang gagawin mo dyan, unahin mo muna yung sa baba, pahuli mo na yung sa taas para sunod-sunod yung pag-harvest mo at hindi ka maubusan. Ito yung magandang idea na pag uwi ni kuya ay hindi na kailangan magbitbit pa ng isda or karne. Pagdating sa bahay, diretso na siya mag-harvest ng gulay kahit hindi pa nakapagbihis. Ang kagandahan dito ay talagang tuwang-tuwa si kuya dito sa kanyang mga gulay kasi nga libre na at pwede pang magbenta kung gustuhin niya. Ito yung gulay na walang chemical at preskong-presko talaga yan mga ka-idol. Kaya ang kagandahan dito sa ginagawa ni kuya, tanggal stress talaga. Ang kagandahan pa dito ay nakatipid na si kuya at hindi na kailangan bumili pa doon sa labas. Sa mga mahilig magtanim ng pipino pero hindi alam kung paano tinatanim, ito panoorin mo mga ka-idol, bigyan kita ng idea. Una, ang pipino kahit saan pwede siya nabubuhay, pwede sa paso, sa plastic, sa sako, balde, galon, kahit saan mo itatanim ay pwedeng-pwede. Sa bawat puno ng pipino ay pwede maglagay ng 2 buto, 1 piraso or 3. Depende sa inyo kung marami kayong buto, mas maganda kung marami ang ilalagay mo. Tapos lalagyan ito ng hipa sa ibabaw at didiligan ito. Kapag tumubo na, diligan mo ito everyday kasi ang pipino kailangan ng tubig. Dapat yung sako ninyo ay may butas para hindi mabubulok at ma-stuck yung tubig sa sako. Kapag mataba ang yung lupa, mas tataba ang yung pipino. Pwede niyo applyan ito na organic fertilizer tulad ng vermicast. Ang pipino madali lang alagaan ito. Sa loob ng 1 buwan ay namulaklak na ito at mamunga na siya. Sa loob ng 45 days to 55 days ay pwede na itong ma-harvest. Kaya mga ka-idol, kung mayroon kang kunting bakuran dyan, huwag mong sayangin. Praktisan mo na yan at taniman mo na yan. Para darating ang panahon ay makalibre ka na ng pipino na tulad nito. Ang trabaho dito ay harvest ng harvest lang. So ang kagandahan dito ay nakalibre ka na, pwede ka pang kumita. O mga ka-idol, kapag nagtanim kayo ng malunggay, sisikapin nyo na puputulan nyo ito ng talbos para mas lalong dumadami ang sanga at mabilis lumaki ang kanyang puno. Tingnan mo mga ka-idol, kahit magdikit-dikit yung pananimong malunggay, ganyan lang ang gagawin mo. Ang importante dito ay dumami ang sanga para dumami ang dahon. O sa mga nagtatanong kung totoo ba daw na dadami ang laman ng mani kung tinatabunan ito ng lupa sa ibabaw niya. Tingnan mo mga ka-idol kung gaano karami yan.
Isang puno lang yan ha. Parang 1 kilo yung laman oh. Grabe. At saka maganda yung laman niya oh. Makikita mo dito. Talagang quality siya. Oh. Ganyan kaganda mga ka-idol. Yan nga, kulang pa yan sa buwan ha. Wala pang ano yan. Wala pang 75 days. Pero sobrang dami na yung laman, saka maganda na din. Pwede na siya i-harvest pero alanganin pa. Kumbaga alanganin pa siya ng 10 araw. Grabe. Ganito ang tamang paglipat mga ka-idol. Una, samahan mo ng lupa ang paglipat sa seedlings para hindi maputol ang ugat. At saka ibaon mo siya sa lupa ng padahan-dahan ang diin para hindi mapisa o masisira. Sa loob ng 30 days ay ganito na siya kalaki at gumagapang na ito. Ngayon pwede mo na siyang ilipat kung saan mo siya ilalagay at ipaplastar. Tapos ang balag nito pwede yung tali, no? Papagapangin mo, papaakyatin sa taas kasi ang kalabasa kailangan siyang may balag. Simple lang talaga ang idea nila dito para dumami ang laman ang kanilang mani. Ito yung idea na hindi pa natin nakopya-kopya pero ipapakita ko sa inyo mga idol kung paano ito. Ang unang ginagawa nila dyan ay nagtatanim. Kailangan malambot ang lupa na gagamitin dito para mas lalong dumadami ang laman ng iyong mani. Ang kagandahan pa dito kapag malambot yung lupa, mas dumami ang ugat. Tapos bawat puno lalagyan mo ng 2 piraso or 3 pero depende sa inyo. So lalagyan mo siyang parang kanal para tuwing umuulan dyan lang dumadaan yung tubig. Doon sa ibang bansa, kahit patag, kahit umuulan man, walang problema yan doon. Ngayon naman pagkatapos ng 1 buwan ay putulan ito ng talbos para mas dumami ang sanga. Kasi ang sanga magkaroon ito ng maraming ugat. Ang ginagawa dito, ilalagyan ng lupa sa ibabaw niya para madapa talaga yung sanga niya. Kapag nadapa yung sanga at gumagapang na sa lupa, ito ay magkaroon ulit ng maraming ugat. Ang ugat kasi mga ka-idol, yun ang dahilan bakit dumami ang laman. Kasi ang ugat ang importante dito. Para magkaroon ito ng laman, kaya nilalagyan nila ng lupa sa ibabaw, kaya dumami ang ugat. Ayan oh, kung napapansin mo dito, ay sobrang dami talaga ang laman ng kanilang mani. Kaya walang kalugi-lugi tuwing binubunot nila ang isang puno. Ito yung idea kung paano mag-transplanting ng kamatis o paglipat. Dapat yung paso niyo ay may butas. Tapos lalagyan ito ng pino na lupa at buwaghag. Ayan, tapos butasan mo sa gitna. Kailangan lupa mo dito medyo mataba-taba. Tapos yung pinupunla niyong kamatis, ibaon mo yung puno niya dun sa ilalim. At diinan mo siya konti, dahan-dahan lang. Tapos diligan mo siya ng tubig. Yun lang ang tama.